Bleeding from the crown of thorns he wore. His heart was so heavy from the cross he bore. Wounded and weary, he gave his life and so much more. I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over. Amen. Alright. Magandang umaga sa ating lahat. At salamat sa Panginoon na tayo po ay magkakasama na naman ngayong umaga. At pinakamaganda, gisingin niyo yung miyembro ng inyong mga pamilya. Isama niyo sa ating mga devotion. Para ano tayo? Ito ay family devotion ito eh. So, sa village, magandang umaga sa inyo. Pero, wala man lang ako nakikitang mga anak ninyo gisingin nyo, family devotion natin ito eh. So ibig sabihin, kasama dapat ang buong pamilya natin. Hindi lang mga tatay, nanay ang nandun dyan. Dapat buong pamilya natin. Hayaan nyo muna. Pag sila ay naghahanda nagluluto, dapat magluto sila bago mag-devotion para unahin natin ang Panginoon. Sabi ng Diyos sabi ng Biblia seek ye first the kingdom of God. Yan ang pinakamahalaga dyan. So ngayon ay patuloy nating pinag-uusapan yung ating main thing sa ating simbahan, walang iba kundi yung ating pag-i-involve ng Great Commission. So tandaan ninyo, hindi lang soul winning ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin ay soul winning, baptizing, and discipling. Yan. So that's the Great Commission na dapat maging ma-involve ang bawat miyembro ng ating pamilya na siyang miyembro ng ating simbahan. Yan ang pinakamalaga dyan. Kasi, alam nyo, anumang pinagkakaabalahan natin, pinagkakapisihan natin sa mundong ito, sa mundong ibabaw, tandaan ninyo, walang ibang tatanungin pa rin ng Diyos kundi yung involvement natin
sa dakilang tagubilin ng Diyos, which is soul winning, discipling, o baptizing and discipling or discipleship. Yan ang pinakamalaga dyan. Ilang kaluluwa ang dala natin sa Panginoon. Hindi tatanungin ng Diyos, maganda ba bahay mo? Naging matapat ka pa sa opisina nyo? Whatever na pinagkakabalahan ng bawat isa, except, mga kapatid, sa dakilang tagubilin ng Diyos na iniwan niya sa kanyang simbahan. So, yan ang main thing ng ating buhay dapat. Hindi tayo involved dito, sayang ang buhay mo. Hindi tayo involved dito, sayang ang trabaho mo, sayang ang lakas mo. Sayang lahat, sasabihin ko sa inyo. Everything is wasted kung hindi tayo involved dito. Kaya ito yung pinag-uusapan natin. Kaya maganda marinig ng miyembro ng ating pamilya. Gisingin nyo na sila. Wag lang gisingin, pabangunin. Bangon na. Sapagkat ngayon ay family devotion natin. Yan, sige. Siguro mga ano lang tayo. Sabi ko pupunta si Brad Tom dito, wala naman siya. Sige, para makarami tayo sa ating pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan natin ay soul winning, baptizing, and discipling or discipleship. Yan ang pinag-uusapan natin. Hindi lamang soul winning, kundi dapat asama dito yung paano natin sila mabautismuhan. Kaya nga dinadala natin sa bahay-sambahan ng Diyos para ma-fulfill yung dakilang tagubilin ng Panginoon na mabaptize sila. Kasi yun eh. Pagkatapos mabaptize, ay dapat ma-disciple natin sila. Kaya ang mahalaga ng bawat dinadala natin sa church ay mabaptize sila. Kung hindi ka mabautismon, paano ka magiging bahagi sa fulfillment ng dakilang tagubilin ng Diyos? Sige, Dumark, simulan mo na. Para ano? Simulan mo na. Siguro medyo ano lang, para wala tayo makapagsimula. Tayo makapagsalita na ano. Sige. Po. At dito po tayo sa ating pag-uusapan sa soul winning, baptizing, and discipling. The book of Acts, chapter 2, in verse 46 and 47. Sabi po ng Bible dyan, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 7, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ayan. So, ngayon, pag-aaralan po sa sandali is pinamagatan ko pong the most exciting and enjoyable things on earth. So, yung pinaka-excitement at pinaka-masaya na gagawin mo dito sa mundong ibabaw na ito. Amen. Kasi ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan, di ba? Worldliness. At bibihira lang tayo makita ng mga tao talaga na naglilingkod sa Panginoon. Faithful sila na naglilingkod sa Panginoon. Kaya the most exciting and enjoyable things on earth ay walang iba. Soul winning brings excitement and joy. No? Kaya unang-una ay ako nagpapasalamat sa Panginoon at isa ako sa naabutan ng salita ng Diyos at mula sa Kramay family ay sa akin ako ang unang nakatanggap ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. At yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. At sabi nga dito sa Bible na ang pinakamasayang buhay sa buong sa mundong ito ay walang iba
kundi ay yung maghayag ka ng salita ng Diyos. Makapag-soul-winning ka, makapag-win ka ng kaluluwa, at higit sa lahat, mas masaya pag ay sumunod yan sa tubig ng bautismo. At Amen. ma-disciple mo sila. At may testimony po dito sa ating binasa kasi nakalagay po sa verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. No, bawat naliligtas ay nadadagdag sa simbahan ng Panginoon. At ang walang ibang masaya dito kundi ang Diyos. At from my testimony ay ang hindi ko malilimutan sa buhay ko na sa soul winning ay unang-una yung aking kaligtasan. Ay kung walang kaligtasan, walang salvation, hindi ko maabot ang aking pamilya. No, kahit na ang pamilya ko ay nasa sa malayo, nasa Mindanao, but yung isang hindi ko malilimutan ay yung umuwi ako sa amin na habang kami ay kumakain ay nagpipray ako sa Panginoon na habang kami kumakain ay December yun, araw ng Kapaskuhan. At kinuha ko talaga yung opportunity na tumayo sa aking pamilya, kumpleto kami. Amen. Ibahagi ang si Kristo sa kanilang buhay. Kaya yun ang hindi ko makakalimutan. Kaya minsan may times talaga na sa buhay ko bilang Kristiyano na maraming times talaga na kumikilos ang diablo. Minsan na parang gusto ko nang umuwi, mag-quit sa ministry, umalis, hindi na masaya sa gawain. Talagang dumating sa buhay kong ganun. Pero naalala ko yung aking kaligtasan at higit sa lahat kung paano naligtas yung aking pamilya. Dawin, naalala ko na tumayo ako sa harap nila sa pahapagkainan. Bago kami kumain, ay binahagi ko sa kanila si Kristo. At ako'y nagpapasalamat na mula sa tatay ko hanggang sa bunso, kay Inday, ay lahat sila tumanggap sa Panginoon. At ang nangyari po doon, ang na-disciple ko po sila, nadala ko po dito sa simbahan ay, ayan, ang una-una si GR at pangalawa si Inday. At ako ay pasalamat sa Panginoon na aking buong pamilya ay nakapunta na dito sa Baguio. No, ginamit na sa ministry, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makatanggap ng mga biyaya sa church. Kasi alam ko, naniwala ko na pag ikaw naglilingkod sa Panginoon ay pagpalain ka ng Diyos. Buong pamilya mo ay kasama sa pagkapala. Kaya nakita ko, nadala ko sa church, una si GR, pangalawa si Inday, sila din ay sumunod sa Panginoon sa baptism. At yun nga lang, itong si GR ay nung siya ay kinasal na, ay yun lang, doon ako nalungkot kasi talagang nawala ang kanilang pag-ibig sa Panginoon, sa pagmamahal sa Sa lang, alam mo, maganda yung kinikwento ni Dumark. O kaya lang, ang kailangan siguro ngayon ni GR, buljakan ng father-in-law niya. Oo. Oo, kailangan yung hindi ako nagbibiro, kinakailangan siguro ibitin ni father-in-law sa pine tree ngayon. Oo, palagay ko Brad, kinakailangan na balikan mo yung son-in-law mo at mukhang matigas ng ulo niya mayabang na Oo, sabi mo sa kanya, yung tong sinasabi ko, balikan mo Brad, hindi po pwedeng siya, ganyan-ganyan siya. Oo, kinuha na nga yung anak mo pagkuha na ng anak mo, lantak na siya ng kalokohan. Kalokohan yung ginagawa niya, hindi nagsisimba. Paabot niyo sa kanya itong sinasabi ko. Kung hindi siya nakikinig. Ako, wala akong dapat katakutan sa sinasabi kong ito. Alam niyo, pag hindi niya na iniisip yun na may Kristo na nagligtas sa kanya sa apoy ng impyerno, hindi niya iniisip yun na nakakuha siya ng asawa niya ngayon sa simbahan. Hindi niya iniisip yun. Sabi mo sa kanya, Brother Rolly, hindi siya nag-iisip. Buljakan mo yan, ako nagbibiro. Ha? Mambira, may karapatan kang kasi, mo yan kadugo mo na yan Asawa na ng anak mo yan
Hindi po pwedeng hindi mo pakikialaman yan, Brad. Pakialaman mo yan. Oo. O, mamaya, pagkatapos ng devotion natin, puntahan mo muna siya. Bakit mukhang mayabang ka na? Sabi mo sa kanya, hindi mo ba alam na binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Binigyan ka ng asawa sa simbahan? O, hindi mo ba iniisip yun? Sabi mo sa kanya, loko siya. O, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako sa sinasabi ko. Kaya kong panindigan ang sinasabi ko. O, sige, Mark. Hindi niya iniisip yun, sa totoo lang. Para sa akin, parang naiinsulto ako sa kanya eh. Hindi niya iniisip yan. Ulitin ko yung sinabi ko ha. Hindi niya ba iniisip na iniligtas siya sa apoy ng impyerno kung totoong ligtas siya? Pangalawa, hindi niya iniisip na binigyan siya ng Diyos ngayon ng asawa niya? O, pambira, mas importante yung trabaho niya kaysa Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay na walang hanggan? Binigyan pa siya ng, through the church, binigyan pa siya ng trabaho. Sang katutak naman na walang isip niyan, sa totoo lang. So, paabot mo sa kanya itong sinasabi ko. Ako, kaya kong harapin siya sa sinasabi kong ito. Oo. Sige. So, yan. So, yan po yung talagang sa ngayon ay pinagpipray ko yung tao na yun at hindi ko lang pinagpipray, kinakausap ko talaga, pero talagang pinatigas ng puso niya. Puro dahilan ay sa amo. So, lagi kong sinasabi na tandaan mo kung paano ka nakarating dito sa Baguio, paano ka dinala ng Panginoon dito. So, yun ang panalangin ko. Kaya, yun nga, ay talagang dyan yung challenge sa buhay na talagang minsan hamunin ka na sa mga lalo sa pagdi-disciple. May kapatid ako dalawa, sumunod si Inday. At akong nawala si GR ay di nagpatuloy, si Inday naman ay nag-full-time. So, sa family ko po ay yan, nadala ko po yan, pinakabunso namin na talagang talagang true contact lang kami niyan, cellphone lang na pumunta ka dito sa Baguio at maglingkod tayo sa Panginoon. Pinapasalamatan ko sa Panginoon na sumunod naman siya at sabi ko, hindi ko naman siya pinilit na ikaw mismo gagawa ng decision sa sarili mo na magsuko ng buhay sa Panginoon. Kaya sabi ko, isang araw ay makita ng magulang natin na faithful tayo sa Panginoon at yung blessing na di nila nakikita ay yung pagpapala na tayo ay ginamit ng Panginoon, masaya tayo na nagwiwi ng kaluluwa, masaya tayo na nagdadala ng bisita sa church. At sabi nga ng Bible, doon masaya ang Panginoon na may naliligtas, may nababaptize, nagpapatuloy sa kanyang gawain. Kaya yun po, kaya sabi ko nga, ganoon din sa aking kagrupo, ay sa Stewards Group, yun ang talagang nagawa ko man sa sarili ko, doon ko rin palalugoy ng grupo na talagang mas grabe, mas magtrabaho tayo sa Panginoon. Kasi ito ang kasiyahan ng Panginoon. Sabi ko nga, ito yung the most exciting and enjoyable na gawain natin sa mundo. Amen. Yun po, Pastor. Salamat po. Amen. That's good. Alam nyo, totoo yan. Kung meron mang pinaka-exciting na trabaho ng Kristiyano, ay involved tayo sa Great Commission. O kung meron mang pinaka-enjoyable, pinaka-masaya, na wala nang mas masaya dito, kundi yung mag-akay ng kaluluwa para mabautismuhan, para ma-disciple sila, para sila ay gamitin din ng Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya yun din dapat ang iniisip mo, Mark. Dapat sumagi sa isip mo na mag-quit, hindi dapat. Bakit? Una, tinan mo ito ang simbahan na kinabibilangan mo ngayon ay binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng anak, di ba? Isipin mo na maigi yun. Mira mo, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, dinagdag ka ng Diyos sa kanyang simbahan, binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng 2 anak, isipin mo yan, binigyan ka ng biyenan, di ba? Totoo yun. Minsan hindi lang tayo marunong maghimay. Yung mga blessings ng Diyos sa buhay natin, ang dami nating blessing. Tapos,
Minsan, nauuna yung emosyon natin. O, di ba? O, kahit sino sa mga nakikinig sa ating ngayong umaga, isipin nyo na maigi, yung buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa atin. Isipin nyo na maigi yan. O, yung pa lamang. Isipin nyo yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo na siya napako, namatay, nilibing at muling nabuhay, nadanak ang dugo niya para sa iyo. Di ba? Ibinigay ang Diyos ang kanyang bugtong na anak, ibig sabihin, the only begotten Son of God, binigay ng Diyos yan. Minsan na ano tayo dyan na nayuyus na tayo. Pero mga kapatid, hindi dapat tayo mayus sa ginawa ni Kristo mismo, ginawa ng Ama sa atin lahat. Hindi dapat tayo nayuyus yun. Pundasyon yun. Minsan nauuna yung emosyon natin, nauuna yung katamaran natin, nauuna yung sinasabi nyong nau-offend kayo. Walastik na buhay. Saan naman tayo mau-offend? Mau-offend pa ba tayo sa ginawa ni Kristo? Hindi naman ako na-open, pastor, sa ginawa ni Kristo. Na-open ako sa iba. Kaya nga yung ginawa ni Kristo, ang pinakapundasyon natin. Sapagkat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kayang pagtakpan lahat ng mga bagay na pwede nating ika-discourage. Palagay nyo, mga kasama rito. Di ba? Kaya napakahalaga yun. Gusto nyo maging masaya ang pamilya nyo? Hindi yung maraming pera ang pamilya nyo. Mag-involve kayo sa Great Commission. Maniwala kayo, kahit mag-abroad ang mga anak nyo sa lahat ng bansa sa buong mundo, pero pag hindi sila involved sa Great Commission, malulungkot din yan, mauubos din yung pera nyo na yan. At isang araw, magtatapos din ang buhay natin dito. Okay, sige, pag nagtapos ang buhay natin dito, ano pa rin ang tatanungin ng Diyos? Kaluluwa pa rin. How we get involved in the Great Commission, yun pa rin. Kaya kung meron man number one sa atin na involve yung ating pamilya, it must be every families we have, mga kapatid, your own family must get involved in the Great Commission. Di ba? Pinakamasayan, sasabihin ko sa inyo. Pinakamasaya yan. Wala nang sasaya dyan. Tingnan mo pag yung tatay, soul winner, katulad ngayon, nagbibisit, kasi kaya nga dapat, yung tatay dapat may area, yung nanay dapat may area, yung mga anak dapat may sariling area din. Tingnan nyo, kung lahat kayo involved dyan, tapos linggo ng umaga, nagigising na maaga, tapos susundo kayo, si tatay nagsusundo, si nanay nagsusundo, yung mga anak nagsusundo, linggo maagang gising, Sabado maagang gising. Kita mo yan, si tatay nakakapagdala ng bisita, si nanay nakakapagdala ng bisita, yung mga anak nakakapagdala ng bisita. Tingnan nyo, hindi kayo involved sa sanlibutan, sa halip involved kayo sa gawain ng Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, yan na yung sinasabi ni Dumar kanina, pinakamasaya. Pinaka-exciting. Di ba? Linggo ng umaga, nagigising kayo ng maaga, busy kayo, alas 5 pa lang, alas 6 pa lamang yan, nandyan na kayo, nagsusundo na kayo, papuntang area. Di masaya. Di ba? Hindi yung alas 8 na yung mga ibang anak ninyo, tululaway pa sila, tulog pa. Pupunta sa church, late na late. Bakit? Hindi involved sa Great Commission. Kaya makita nyo, yung mga ganyang uri ng anak sa inyong pamamahay, problema yan. Sasabihin ko sa inyo, yan ang mga galamay ng dyablo para magdala ng problema sa loob ng ating pamilya. Maniwala kayo. Sino man ang tatay sa inyong tahanan? Tatay ka man, nanay ka man, yung mga anak ninyo na hindi involved sa dakilang tagubilin ng Diyos, hindi kayo involved sa soul winning, hindi kayo involved sa pagdadala ng bisita, hindi kayo involved sa baptizing, hindi kayo involved sa discipleship. Makinig kayo. Yan yung mga gates
ng dyablo sa loob ng ating tahanan. Kayo yung mga pintuan ng dyablo. Sa totoo lang. Huwag kayong masaktan sa sinasabi ko, pero yan ang totoo niyan. Pero tingnan nyo, pagka-involve kayo sa Great Commission, kayo naman ang gates of heaven. Kayo yung susi ng langit. Sasabihin ko sa inyo. So which one ay pipiliin nyo doon? Di ba? Ang saya-saya eh. Napakasayang pamilya na. Si tatay nagsusundo, si tatay nag-i-area, si tatay nagdadala ng bisita, si tatay nagdi-disciple. Ganun din si nanay, ganun din yung mga anak natin. Pambira, sasabihin ko sa inyo. Yan ang pinakamasayang pamilya. Palagay nyo, mga kapatiran, na nakikinig ngayong umaga. Di ba? Kaya puro lang tayong emosyon, wala na kayong ibang inisip kundi pera. Pero kailan kayo nag-isip ng kaluluwa na madadala ninyo, madidisciple ninyo. Kailan kayo nag-isip ng kaluluwa ay sa linggo magpapabaptize na yung dinadala ko. O yung nadala ko, nabautismuhan na. I-disciple ko ito. Kailan kayo nag-isip ng ganyang pag-iisip? Sige nga. Kailan kayo nag-isip ng ganyan? Mambira, sasabihin ko sa inyo. Pero wala nang ibang pinakamasayang pamilya. Pinakamasaya maging sa mata ng Diyos, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, kundi yung pamilya, ulitin ko na naman, na si tatay, si nanay, busy yan sa pag-aakay ng kaluluwa. Ay nako, sasabihin ko sa inyo. Yan ang pinakamasaya, pinakamapayapang pamilya. Kaya, sige, pakinggan. Kahit mga 3 to 5 minutes lang. Para Okay, so I hope na tayo po ay napakalaga po yung ating pinapakinggan. Okay, at bibilisan mo lang itong napakalaga rin na kita ko na pwede nating kunin. Pwede rin pangpulutan natin ng aral patungkol sa ating tinatalakay. It's all about commitment sa soul winning, discipling, and baptizing. At kung sumahin natin, that is the Great Commission ng Panginoong Jesucristo. Na ito yung patuloy natin na ini-emphasize every time na tayo po ay nagangaral at nagdi-devotion. At kahit balibalik-tari man natin, ay wala nang ibang pamamaraan pa para tayo po ay lalong yun bang maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, kundi yung unang-una ay mapulpil natin yung Great Commission ng Panginoong Jesucristo. Yun naman ang isang napakagandang makita natin. Okay, ang pag-aralan natin is the eternal value of family, winning souls and discipling others. Discipling kasi napakahalaga po yun. Ay sakop na lahat dyan, yung pang-follow up natin, pagbabaptize natin, at yung pagtuturo natin sa kanila. Dahil hindi pagkatapos natin i-win, naging first time, meron ka ng record, lalo ng mga Bible student, ay tapos na. Wala nang follow-up, wala nang pagbibisit, wala nang pagba-Bible study, o wala nang pagtuturo sa kanila. Hindi po ganoon ang plano ng Panginoon. Dahil pag meron tayong eternal value, when we say eternal, yan ay everlasting, perpetual, timeless, eternal nga eh. Merong eternal value, merong excellency. Yan pong ibig sabihin, merong grace, merong merit yung ating ginagawa. Hindi mapupunta sa wala, hindi mapupunta sa merong kabuluhan. Yan po yung pakinabang yan, kahit balibalik na rin natin. Yung sinabi na pastor kanina, ay hindi natin pwedeng pwedeng palitan ng anumang bagay sa ibabaw ng mundong ito.
kayamanan man, anumang uri ng fame, kasikatan, o kaya paramihan ng ari-arian sa mundong ibabaw, ay hindi natin pwedeng palitan yung maibibigay ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa kanyang plano sa ating pamilya. Di ba, napakaganda na makita natin yung pamilya po natin ay merong napakagandang impact individually sa ating pamilya na nag-i-involve sa Great Commission ng Panginoon. Dahil may mahalagang impact sa generation na susunod pag nakita nila yung magandang ginagawa natin para sa Panginoon, especially yung Great Commission ng Panginoon, ay meron silang balang araw, meron silang susundan. Nagre-reflect yung tinatawag nating Great Commission ng Panginoon sa ating pamilya. It's all about sharing faith, building spiritual legacies. Tingnan nyo, pag may na-build tayo na magandang testimony sa ating pamilya, iyon yung susundan din yung next generation natin. Ano ang susundan nila kung wala tayong ipakita sa kanila? Wala tayong pruweba sa kanila na ginawa natin para sa Panginoon. Hindi man lang natin na-fulfill yung Great Commission ng Panginoon. Napakaraming excuses ngayon. Kung titignan nyo pero sabi ko nga, kahit balibalik ta rin natin ng mundo, hindi pa rin pwedeng excuse yung anumang bagay sa ating ginagawa sa mundong ibabaw na ito. Sabi nga ni Sir Dormark, wala nang pinakamasaya na mapulfill ng buong pamilya yung Great Commission. Okay, pangalawa ay yung nagbibuild tayo ng spiritual legacies. Alam niyo ba, pag nagbibuild tayo ng spiritual legacies, ay binibigyan natin ng magandang value yung ating pamilya. Binibigyan natin ng magandang yun bang inheritance. Hindi kayamanang material ang pwede nating iwanan na maganda. Dahil karamihan kasi yan yung sinasabi nilang magandang iwanan sa mga pamilya. Yan na yung ari-arian, yan na yung material na bagay, security nila para hindi sila pag nawala tayo o nawala yung mga magulang nila, ay meron silang gagamitin. Maling-mali po yun. Dahil wala nang ibang legacy o kaya inheritance na pwede nating iwanan sa ating mga anak, kundi yung salita ng Diyos. Dahil sabi nga sabi ng ating pastor, iwanan mo ng maraming pera yan. Kung hindi makadiyos yan, wawaldasin lang yung pera mo. Kahit ilang taong ka sa abroad, wala namang salita ng Diyos yung pinag-iipunan mo. Saan pa puputungo yung pera na yan? Wawaldasin din. Kaya napakaganda na mag-iwan tayo, mag-build tayo ng spiritual legacy sa ating pamilya. At yan yung napakagandang maituro natin, maiwanan natin. Dahil kailanman hindi yan mawawala. That is an eternal value. And then pangatlo ay yung spiritual growth and fulfillment. Makita na lang natin yung pamilya natin na lumalago spiritually. Dahil hindi naman pwedeng iligid sa atin yung paglago ng ating pamilya Nakikita mo yung pamilya mo, kailangan magkaroon ka ng caution sa iyong sarili. Bakit hindi nagsisimba si panganay? Bakit hindi nagsisimba si bunso? Ibig sabihin, may problema. So, kailangan po natin na mabanda yung paglagon ng ating mga anak. Wala kang perpekto, pero pwede nating gabayan sila. Dahil tayo po yung naatasan na maggabay sa kanila, mag-guide sa kanila, mag-nurture sa kanila. Dahil pag hindi natin nabantayan, ay unti-unti, ay talagang i-influensyahan ng kamunduhan yan. Dadalhin sa hindi na magiging makadiyos yan, kundi makasanlibutan na. Yan ang karamihan nangyayari. Aaten lang sa simbahan kung gusto nila. Aaten sa simbahan kung may time sila. Aaten sa simbahan kung may pagkakataon sila. Pero pangunahin na ginagawa nila ay pang sarili. So makita natin, walang personal growth and fulfillment
sa kanilang spiritual na buhay, especially yung Great Commission ng Panginoon. Kaya nga napakaganda, tingnan nyo ha, basahin ko lang itong Colossians, chapter number 1 and verse 12 and 13. Sabi niya, giving thanks unto the Father. Marunong magpasalamat yung pamilya po natin sa araw-araw nating buhay, which hath made us meet the partakers of the inheritance of saints in light, who hath delivered us from the power of darkness. Tingnan nyo ha, pag sabi nga kanina ni Sir Domark ay nagpapasalamat siya na nadala niya yung kanyang pamilya, nabahagian niya yung kanyang pamilya. That is bringing deliverance from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son, the Lord Jesus Christ, and whom we have the redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So makita natin ay andoon yung napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Wala nang ibang natanggap natin kundi yung kapatawaran ng ating kasalanan. Maganda na makita natin yung pamilya po natin na lumalago spiritually, kilala na niyang Diyos, meron takot siya sa Diyos, hindi niya pinapabayaan yung kanyang tungkulin, yung kanyang ministry sa Panginoon. Meron siyang personal growth at napupulfill niya yung Great Commission ng Panginoon. Iyon yung napakagandang pamilya. Di ba? Masumpungan tayo ng ating Panginoon na naglilingkod ng matapat sa Kanya. And then lastly, yung glorifying God. Alam niyo pa, nag-glorify natin ng Panginoon sa ating ginagawa. Lahat yung sinabi ni Pastor kanina, yun yung pamamaraan para mag-glorify natin ng Panginoon. Di ba? Nagsusulwinin ka, nagdadala ka ng bisita, nagbibisit ka, nagba-Bible study ka, meron kang nadidil ng baptism. Di ba? Napakasaya yan. Nag-glorify natin yung Diyos na nasa langit. Kaysa naman tuwing linggo, tuwing pananambahan, wala man lang tayong, hindi man lang natin napapasaya ang Panginoon. Na-open pa tayo. Paano natin napapasaya? Paano natin nag-glorify ang Panginoon sa ating buhay? Di ba? Napakaganda na yung goal natin na nagbuwin ng kaluluwa, nagdi-disciple, ay yan yung pamamaraan para lalo nating nag-glorify ang Panginoon sa ating buhay, maging sa ating pamilya. At tayo'y masayang naglilingkod sa Kanya, masaya tayong lumalago, napupulpil natin yung Great Commission ng Panginoon, nagbibuild tayo ng spiritual legacy sa ating pamilya, at higit sa lahat, napupulpil natin yung Great Commission ng Panginoong Jesucristo. At I hope na meron akong nagdagdag. Tuloy-tuloy lang tayo at ako niniwala marami pa tayong matutunan sa ating mahal na pastor. Good morning po. Okay, buksan natin yung mga Bible natin sa para maganda lahat. Pati kayo mga nandito dito. Nasaan yung mga Bible nyo? Okay, so maging mga nandito dyan sa mga sa Facebook, sa virtual, alam nyo, maganda pagka nagbubuklat ng Bible, tinitignan nyo yung mga binubuklat. O, kaysa naman patulog-tulog lang, pantok-antok, padosing-dosing. Hindi kayo mahahamon pagka ganyan. Okay, dito tayo sa John chapter 4. Maganda tong pag-uusapan natin. John chapter 4. Okay, babasahin ko lang, susundan ninyo. Sisimulan ko lang dito sa verse number 25. Ito ay tagpo ng Panginoong Jesucristo doon sa Samaritan woman. Kausap niya doon sa may balon na sinusulwining ng Panginoong Jesucristo. Okay, so si Kristo mismo dito ang nag-win sa babaeng ito. So sabi ng Bible dito sa verse number 25. The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is John 4:25. Sundan nyo lang muna habang binabasa ko. Which is called Christ.
when he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. Ako na ito, sabi ng Panginoon doon sa babae. And upon this came his disciples and marveled that talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? The woman then left her water pot and went her way into the city and saith to the men, Come, sabi ng babae. Iniwan niya saglit yung kanyang iniigiban, pag-iigib niya at bumalik doon sa lugar nila at sabi ng babae, Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Sabi niya, puntaan nyo, sali kayo. Tingnan nyo itong kausap ko, sabi niya, ito na, hindi na ba? Ito na ba si Kristo? Sabi niya ganon. Then they went out of the city and came unto him. O, kita niyo itong babae na ito, ha? Nung nakausap niya ang Panginoong Kristo, anong ginawa ng babae? Bumalik sa kanilang syudad at ipinagsabi. Oh, so anong tawag natin dito? Di soul winning ito. Di ba? And then in 31, sabi ng Biblia, in the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. Sabi nila, kain na tayo, Master. Sabi nila, ibig sabihin, Lord. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. 33. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Hindi nila maintindihan sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon ay I have meat to eat that you know not of. Kaya nasabi ng Panginoon, meron akong kakainin na maaaring hindi nyo alam. At ang sabi ng kanya mga disciples, meron bang nagdala sa kanya ng pagkain? So kasi, iba yung nasa isip ng mga disciples niya at iba yung nasa sinasabi ng Panginoon. Actually, ganun tayo palagi. Tingnan nyo, anong tinutukoy na pagkain ng mga disciples niya? Pagkain pisikal. Pero ano naman yung tinutukoy ng Panginoon na pagkain niya? Spiritual. Most of the time, yun lang nakikita natin, puro physical tayo. Kaya tignan nyo, anong lagi niyong sinasabi? Paano kung mag-social winning ako ngayon Sabado? Anong kakainin namin? Paano kung mag-social winning ako ngayong mag-i-involve ako sa trabaho ng Diyos? Yan na lang ang gagawin ko. Paano ako kakain? Ganun ang nasa isip ng karamihan eh. Paano kung mag-a-attend ako ng Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, meron pang Wednesday. Tapos mag-visitation pa ako, mag-social winning pa ako. Di wala na kami makakain. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos. Walang ganun ang sinasabi ng Diyos. Yan mostly ang rason natin, puro pagkain. Pero tinan nyo to. Yung sagot ng Panginoon. Kasi yun na nasa isip din ng mga disciples niya. Puro pagkain, puro physical, puro material na bagay. Pero tinan niyo yung sagot ng Panginoon sa 34. Anong sabi niya dyan? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of Him that sent me. Malinaw ito. My meat. Okay? Ngayon, lilinawin natin kung anong ibig sabihin yung word na meat dyan. Okay? Nung sinabi ng Panginoon na may meat is to do the will of God, of Him that sent me. Unang tanong ko dyan, yan ba ay pagkain ng ating physical? Hindi. Yan ba ay material? Hindi rin. Okay? Yan ay, pag sinabi nating meat, dyan sa word, verse na yan, it means that which satisfies your strongest desire
and quenches desire. Di ba? Tignan nyo, mga kapatid. Yan bang mga kinakain natin, ano ba yan? Nakakapagbigay ba ng satisfaction sa ating strongest desire? Di ba? Makakapagbigay ba yan? Tignan nyo, nakain mo yung gusto mong kainin. Nabusog ka physically. Pero meron ka pang ninanasa na hindi natugunan ng ating strong desires. Di ba? Tignan mo busog ka physically. Okay? Kompleto ka materially. Pero pagka ikaw ay kulang, hindi mo nagawa yung kalooban ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, meron ka pang dapat gawin na dapat mag-fulfill doon sa inner desires natin. Mga inner desires natin. At ano ang makakapag-fulfill ng ating inner desire? O mga desires natin, inner. Yung ating mga saloobin. Alam nyo ba kung ano yon? Will of God. Okay? Will of God. What fulfills our inner desires? To satisfy our desires, mga kapatid. That is to fulfill the will of God. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, makain mo man yung gusto mong kainin, kulang pa rin yan. Kung hindi mo nagagawa yung kalooban ng Diyos. O, tinan nyo, ano sabi ng Panginoon? My meat. Ang tinutukoy ng yung Diyos yan, mga kapatid. Yung matugunan, yung desire natin, ma-fulfill yung stronger or strongest desire natin. O, at ano lamang ang magbibigay ng satisfaction sa ating inner desires. Wala nang iba kundi i-fulfill natin yung kalooban ng Diyos. O, tignan nyo, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi niya dyan? My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. O, ano yung work na tinutukoy ng Diyos dito? Tuloy natin yung talata. Say not ye, sabi ng Panginoon sa kanila, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, lalo-lalo yung mga apostles, anihan na. O, parating na yung harvest time. Kaya ano sabi ng Panginoon sa kanila? Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, all ready to harvest. Yun, anong sabi ng Panginoon? Tignan nyo naman ang ilingon ninyo ang inyong mga mata. O, tingnan nyo yung field natin. Handa na yung aanihin. O, handa na. Harvest time na. Puting-puti na. Pwede nang mag-ani. Pero, karamihan sa atin, wala. Di ba? Tulog. Walang involvement sa anihan. O, di ba? O, katulad yan. Sa mga nakikinig ngayong umaga, sino sa inyo ngayon ang may plano na, o sasama ako sa soul winning, sasama ako sa visitation, at sisikapin ko na dapat may area ako, katulad sinasabi ko sa inyo kanina. O, tinan mo yan, dapat yung tatay may sariling area, dapat yung nanay may sariling area. O, di ba, nagvi-visit, nagpa-follow up, at walang ibang iniisip kundi, pwede na. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, lift up your eyes. O, ilingon natin, itingin natin, pagmasdan natin. Ang alin? Fields. Look on the fields.
Look on the fields. O, itingin nyo naman. Buksan ninyo ang inyong mga mata. At tingnan nyo, handa na ang anihin. Oh, puting-puti na, ready na. Ang problema lamang mga kapatid, yung mag-aani, yung mag-harvest. Harvest time na. Oh, tutulog-tulog pa tayo. Tatamad-tamad pa tayo. Ang dami nating mga excuses. Di ba? Marami kayong mga excuses na hindi mag-involve to do the will of God. Pero wala man lang kayong mga rason na nagagawa to get involved the will of God. What is the will of God? Oh, di ba? Ano yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos sa bawat anak niya ay mag-involve tayo sa soul winning, baptizing, and discipling. That's the main thing in the will of God. Ulitin ko, the Great Commission is the main thing in the will of God. The Great Commission is the focus of the will of God. The Great Commission is the very heart of the will of God. Yan yung pinaka-puso, yan yung pinaka-focus, yan yung pinaka-heartbeat ng Panginoon Kristo. So let's get the heartbeat of God. Alam niyo, pag nakuha niyo yung tibok ng puso ng Panginoon, o tinan niyo dito, ano sabi ng Bible dito? Itong babae, ginamit ng Panginoon dito eh. In 36, sabi ng Bible diyan, and he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal. Yon. Alam niyo, pag involved tayo sa Great Commission, ano ang niyan? Ano ang value niyan? Life eternal. Life eternal. Magpasawalang hanggan. Yan ang value niyan. Oo. Hindi tayo nag-involve sa Great Commission para magkaroon ng eternal life. Hindi. Meron na tayong eternal life bago tayo mag-involve. Yan ang kagandahan yan. Kaya lang ang sinasabi ko sa inyo, ang Great Commission is life eternal ang value niyan. That both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true. One soweth and another reapeth. O di ba? Napakaganda na ngayon pa lamang tanim. O ngayon pa lamang mag-harvest na tayo. Harvest because it's already harvest time. O isang araw pagharap natin sa Panginoon, yun. It's rewarding time. Sabi ng Panginoon dito, I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. Yun. Pumasok na tayo sa anihan. O, di ba? Tinan mo si yung babaeng ito, nakausap ng Panginoon. And many of the Samaritans of that city believe on him, on Christ. For the saying of the woman. O, di ba? Nagsulwinin yung babae. Sinabi niya doon sa kanilang syudad. Anong sabi niya? Tingnan nyo, si Kristo na itong kausap ko. So, anong sabi ng Biblia? Many of the Samaritans of that city believe on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that ever I did. Oh, nagsulwining tong babae. Hindi lang siya nagsulwining, dinala niya kay Kristo sila. At ang sabi ng Biblia, marami sa kanila na sumampalataya dahilan sa sinabi ng babae. Yun. Oh, ang tanong ko ngayon, marami na bang sumampalataya sa Panginoon dahil sa atin? Oh, di ba? Ang tagal-tagal na natin sa simbahan, wala man lang ni isang sumampalataya. So, verse 40, tuloy natin. So when the Samaritans were come unto him, ibig sabihin, Samaritans, ibig sabihin marami. Oh,
na lumapit kay Kristo dahilan sa nag-win itong babaeng ito. Come unto him. They besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. And, ito matindi ngayon mga kapatid, many more believe because of his own word. Oh, many more. Nung una, sabi ng Biblia, many of the Samaritans of that city believed on him, for that saying of the woman, which testified, he told me all that ever I did. Hindi lang. Di ba? Ngayon, sabi ng Biblia ngayon, many more. Kanina, many lamang. Pero, hindi nagtapos doon. Many more believe because of his own word. And said unto the woman, now we believe. Now we believe. Sabi nila ng mga babae. Sabi nila doon sa babae. Not because of thy saying, for we have heard him ourselves. Hindi dahil lamang sa sinasabi mo, sabi nila doon sa babae, kundi narinig namin mismo mula sa kanya. For, sabi ng Biblia, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Yun. The Savior of the world. Tinan niyo yung babae, naging instrumento ng Panginoon. Kaya nako sa sinasabi ko sa inyo, wala nang ibang pinakamahalaga, gawin natin yung kalooban ng Diyos. At ano ang pinakapuso, pinakasentro ng kalooban ng Panginoon? Great Commission. Great Commission. Maalala ko na naman to. Merong binanggit si David Livingstone. Ano sabi ni David Livingstone? I'd rather be in the heart of Africa, in the will of God, than on the throne of England, out of the will of God. Makinig kayo. Busy ka sa trabaho mo, wala ka naman sa kalooban ng Diyos. Marami kang pera, wala ka naman sa kalooban ng Diyos. Di ba? Whatever na pinagkakabisihan natin, wala ka naman sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, walang kwenta lahat yan. Di ba? Sabi nga ni David Livingstone, I'd rather be in the heart of Africa, in the will of God, than on the throne of England, out of the will of God. Di ba? Dami mong pera, sarap buhay mo. Pero wala ka naman sa kalooban ng Diyos. Anong kwenta niyan? Di ba? Nako, maniwala kayo. Sige, i-refute ninyo na kung i-refute nyo itong sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko, ito ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, ito dapat ang pinakasentro ng ating gawain habang nabubuhay tayo. So, I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Di ba? Si Kristo, nakita natin, anong sentro, anong pinaka-desire niya, anong sinasabi niyang meet niya. To do the will that sent Him. Okay? Mag-soul winning. Mag-akay ng kaluluwa. So, I hope meron tayong natutunan ngayong umaga. So, dapat, involve natin yung pamilya natin. Mula kay tatay, nanay, hanggang sa mga anak natin. Let's get involved in fulfilling the Great Commission. That's the heart, the center, the focus of the will of God. Wala nang iba. So, doon natin pasayo ng Panginoon kasi dyan masaya ang Diyos. Yan ang tibok ng puso ng Diyos. So, I hope tayo ay pinagpala ng Diyos ngayong umaga. Yan. Maganda sana kung nagko-comment din itong mga kasama dito sa Facebook. Di ba? Salamat sa mga amen ninyo. Yung iba, wala lang. Hindi ko lang alam. So, bahala na kayo. Kung nakikinig kayo, hindi. O interesado kayo o hindi sa mga pinag-uusapan natin. But that's the main thing.
gawin yung kalooban ng Diyos. And the main thing of the will of God is to fulfill the Great Commission. Okay, so that's all for this morning, mga kapatid. At tuloy-tuloy na tayo sa mga papasok sa trabaho. Huwag niyong kakalimutan gawin yung pinag-usapan natin. Saman tayo naroroon, gawin natin yung pinag-usapan natin. Yan ang pinakano dyan. Okay, so salamat sa ating mga kapatiran, sa mga nakinig ngayong umaga. I believe, mga kapatid, na pagpapalain tayo ng Diyos kung susundin natin ang mga narinig natin. Okay, so pumunta ng area, mag-visit, mag-soul winning. Let's get busy for the Lord's work. At magkita-kita tayo mamayang hapon sa ating discipleship service. At bukas, magdala tayo ng maraming kaluluwa para sa Panginoon. Pasayahin natin ang Panginoon, magdala ng maraming bisita, mabautismuhan sila, at madagdagan na naman yung ating mga i-disciple. So, salamat. Tayo manalangin. Wala tayong oras. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong mga narinig sa aming devotion. Bless niyo po yung mga anak. At Panginoon, wala po akong ibang desire kundi ang mga anak ninyo is to get involved in the Great Commission. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so salamat sa ating mga kapatiran. Let's enjoy fulfilling the Great Commission for the whole day. Thank you sa village, thank you. Kila Brother Bong, thank you. Calvin. At sa lahat ng mga nakinig sa Facebook, thank you sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Okay, so God bless us all. I love you all. And see you this afternoon. Salamat. Salamat. Okay, thank you. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.